Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Mas lalo pang lumakas si Bagyong Domeng at ngayon nga ay nasa typhoon category na at kahit malayo ito sa lupa, hinihila nito ang southwest monsoon at meron din tayong isa pang sistema na minomonitor sa kanluran. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling datos ngayong umaga, si Domeng ay mas lumakas pa at isa na ngayong typhoon. Ang sentro ng mata nito ay nakita sa layong 815 km silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 km per hour malapit sa gitna, may bugso na umaabot sa 150 km per hour, at may central pressure na 975 hectopascals. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 20 km per hour. Mahalagang detalye rin na ang malalakas hanggang typhoon force winds nito ay umaabot hanggang 500 kilometers mula sa sentro. Sa ngayon, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas, pero hindi ibig sabihin nito na wala nang dapat bantayan. Kahit walang wind signal sa kasalukuyan, malinaw na malakas ang sistema at may mga bahagi ng bansa na maaari pa ring makaranas ng ulan, pagbugso ng hangin at mas maalon na karagatan dahil sa lawak ng impluensya nito. Isa sa pinakamahalagang dapat tutukan ngayon ay ang epekto ng southwest monsoon. Kahit mas mababa ang posibilidad na direktang maglandfall si Domeng sa bansa, malinaw na ito ang sistemang magpapalakas sa southwest monsoon at siyang makaaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ayon sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, mula ngayon hanggang Monday, June 1, inaasahan ng 50 to 100 millimeters na ulan sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Pagkatapos nito, mula Monday hanggang Tuesday, June 2, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Bataan, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo at Guimaras. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa ang aktual na ulan sa mga mabundok at matataas na lugar. Kaya para sa mga nasa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batangas at Lanao del Norte, mas kailangang maging alerto. Dito ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Hindi lang ito basta makulimlim na langit o ambon. May malinaw na posibilidad ng pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate hanggang heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog or nasa paanan ng bundok. Sa Palawan at Occidental Mindoro, mas kailangan seryosohin ang banta ng southwest monsoon dahil malinaw na kasama ang mga lugar na ito sa heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw. Kahit hindi direkta ang tama ng bagyo, sapat na ang paghila nito sa southwest monsoon para magdala ng sunod-sunod na pagulan. Ganoon din sa Antique, Iloilo at Guimaras, lalo na habang papasok ang forecast period mula Lunes hanggang Martes. Sa Batangas at Bataan, mahalagang tandaan na kahit ang pag-ulan ay hindi palaging tuloy-tuloy sa buong araw, pwedeng sapat pa rin ang mga malalakas na bugso ng ulan para magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mas delikadong terrain. Sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Lanao del Norte, hindi rin dapat maliitin ang epekto ng southwest monsoon dahil ito ang klase ng setup na pwedeng magpalawak ng basang kondisyon sa maraming oras. Para naman sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ni Typhoon Domeng. Ibig sabihin, bukod sa southwest monsoon na nakaaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa, ang trough ng mismong bagyo ay nagdadala rin ng aktibong pag-ulan sa mga bahaging ito ng Hilaga at Silangang Luzon. May banta rin dito ng flash floods or landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Meaning, maraming lugar ang pwedeng magsimula ang araw na maaliwalas, may init at tila payapa ang panahon. Pero habang tumatagal ang maghapon at mas umiinit ang paligid, tumataas ang tsansa ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin na magmumula sa Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran.
Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 3.4 meters. Ito ang isa sa pinakamahalagang marine concern ngayon dahil mas magalaw ang dagat sa bahaging ito at pwedeng mas lumala pa lalo na sa weekend. Sa Central Luzon at sa silangang bahagi ng Southern Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa hilagang kanluran hanggang kanluran at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa timog kanluran hanggang kanluran, habang ang coastal waters ay nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi pa pare-pareho ang tindi ng kondisyon ng dagat sa buong bansa, pero malinaw na mas kailangang mag-ingat ang mga nasa Northern Luzon, lalo na sa extreme Northern Luzon. Dahil binanggit din sa outlook na posibleng makaranas ng moderate to rough sea conditions sa mga seaboards ng extreme northern Luzon sa weekend, hindi malayong magkaroon din ng gale warning sa area na ito. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng maliliit na bangka, at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mahalagang maging mapagmatyag at huwag ipilit ang paglalayag kung mapapansing lumalala ang aktual na kondisyon ng karagatan. Kahit hindi direktang tatama ang bagyo, sapat na ang epekto ng malawak nitong circulation para gawing delikado ang ilang baybaying lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang track at intensity outlook ni Domeng. Malinaw sa forecast na dapat bigyang diin na posible pa ring makaranas ng malalakas na ulan at malalakas na hangin ang mga lugar sa labas ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, kahit hindi sakop ng pinakagitnang projection ng isang lugar, hindi pa rin ito otomatikong ligtas sa epekto ng bagyo. Bukod dito, binanggit din na ang track ay maaari pang gumalaw sa loob ng limitasyon ng forecast confidence cone. Sa madaling salita, may posibilidad pa rin ng pagbabago sa eksaktong daraanan ng sistema habang lumilinaw ang datos sa mga susunod na oras at araw. Ayon sa pinakahuling forecast, si Domeng ay kikilos pa north-northwestward ngayong araw bago ito mag-recurve patungo sa southern Japan sa natitirang bahagi ng forecast period. Mas mababa ang posibilidad na mag-landfall ito sa bansa at malamang na lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes, June 1. Kahit hindi ito tatama sa kalupaan, malinaw na malaki pa rin ang ambag nito sa pagpapalakas ng southwest monsoon at sa pagtaas ng panganib ng pag-ulan sa malawak na bahagi ng bansa. Ayon pa sa intensity outlook, magpapatuloy si Domeng sa paglakas hanggang maabot nito ang peak intensity sa Monday habang nananatili sa ibabaw ng Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan naman itong unti-unting hihina pero mananatili pa rin bilang isang typhoon sa natitirang bahagi ng forecast period. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong hindi pa tapos ang intensification ng bagyo sa kasalukuyan. Kaya kahit walang wind signal na nakataas ngayon, hindi dapat maliitin ang potensyal nitong lumakas pa sa mga susunod na araw. Sa usaping tropical cyclone monitoring, ang patuloy na paglakas ng isang bagyo sa dagat ay mahalagang tinitingnan dahil ito ang pwedeng magpabago sa lawak ng epekto nito sa hangin, ulan at kondisyon ng dagat. Bukod dito, nasa moderate pa din ang chance ng development ng isa pang sistema na magmumula sa kanluran ng bansa kasabay ng southwest monsoon. Sa bagong datos, ipinapakita ang pagkilos nito pahilagang silangan at posibleng dumaan sa may northern part ng bansa at dahil malayo pa ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at lakas nito. Kaya manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel.